Okay mga Lord, so siguro naku-curious kayo kung meron bang Pilipinong involved sa Epstein Files. Ang sagot dyan, medyo marami. Kaso not in the way na iniisip nyo. Kasi, of course, pagka kasi, ang Epstein Files kasi ngayon, parang naging synonymous na siya na kapag nasa Epstein Files ka, manyakol ka. Well, depende yan eh. Kasi yung buong Epstein File kasi is a documentation of how the American justice system prosecuted etong si Epstein. As in, ang ginawa ni Epstein dito ay kumbaga lahat to, culmination to ng lahat. Ultimo yung mga nag-apply kay Epstein, ultimo yung mga email correspondent niya kung kani-kanino lang sinama dito sa Epstein files na to. Merong, according to the I believe the FBI, may 6 million files na nakalabas na in public. However, etong linabas nila in public, redacted na to and hindi na to pwedeng gamitin for any prosecutorial material. Kumbaga hindi na pwedeng magsampa ng kaso ang Amerika rito towards kay Epstein. Kumbaga GG na to. Tapos na tong mga to and dinalabas siya sa public for the sake of transparency. Kasi nga merong Epstein Transparency Act na tinatawag. So, now, pag-usapan ngayon po natin itong mga Filipinos in the Epstein Files. Nagsulat ang Inquirer dito and I believe medyo nakukulangan ako sa research nila. Kasi obviously, pag hinanap mo dito yung keyword na Filipino, Filipina, marami-rami ka rin makukuha. Pero yung bulk ng data about sa Filipino and Filipina, usually mga resume lang siya ng mga Pilipino na nag-a-apply kay Epstein, mga OFW kung sa madaling sabi, yung mga help and usually kasi yung mundo kasi ni Epstein, pansin ko rito, ano siya by referral kasi siya kumukuha ng tao ganun siya kaingat kunyari merong i-refer attach, please find the resumes of a Filipino couple June and Emily Panalique. Nakakalungkot nga kasi 'di ba dapat redact nila 'yan kasi hindi naman kasali yung mga Filipino dito sa empire ni Epstein parang walang good faith kasi 'di ba may presumption na dapat ng regularity yan. Ibig sabihin, pumunta ka doon sa enterprise na yon para magtrabaho, nothing more, nothing less. Pero hindi nila ni-redact yung mga ibang pangalan ng mga Filipinos dito Pero ang pinopoint ko lang dito mga Lods, ang mga Filipinong involved dito so far, as my research is concerned, ay usually mga OFW na maid, cook, butler, house help, parang PA, personal assistant, tapos may mga nagsa-service ng yate, mga ganun yung trabaho nila para kay Epstein. Now, let's dig deeper dito kasi again, the Epstein files is not just a collection of names na merong ginawang hindi maganda sa Amerika or yung mga PDF file na tinatawag. Meron din what I did was I tried to search for names na kilala natin. Halimbawa, unahin natin yung pinakakilala, si Kibuloy. So when I search for Kibuloy mga Lods, ang nakita kong dokumento ay ito. Ano ba to? Parang briefer yata ito ng FBI. And makikita natin dito, twice na mention yung pangalan ni Kibuloy. Isa nung inaresto siya, which is an international news and binrief dito yung FBI. And ayan, yan lang siya. Ano yung pinopoint out ko dito? Again, this is the problem with the Epstein files kasi. Anything related to Epstein, basta may mention ng pangalan niya, isasama nila to doon sa Epstein files. Pero hindi naman ibig sabihin na pag na-mention yung pangalan mo, kasali ka na mismo doon sa listahan ni Epstein na may ginawang hindi kaaya-aya. Unfortunately or fortunately for us, si Kibuloy rito was just mentioned in a briefer ng FBI. Siguro, let's dig deeper dito. Siguro, next naman natin, si Marcos. So, may dalawang Marcos na importante rito sa paghahanap natin sa pangalan ni Ferdinand Marcos. Una, tatlo actually. Ferdinand Marcos Sr., yung si Apolacay. And Ferdinand Marcos Jr., yung current presidente natin ngayon, si BBM, at saka si Lisa Marcos Araneta.
Okay, so kasi meron sa tingin ko sa nakita ko dito sa mga files na to ito yung mga importante na mention sila. Again, it doesn't mean na meron silang ginawang masama. It's just that notable sila dito sa ano na to, dito sa Epstein files na to. Etong file na to, this is again galing sa briefing yan, and makikita mo diyan yung pangalan ni First Lady at saka ni BBM. Ayan, yan lang naman yung sinabi diyan. Parang kung anong oras sila. Ayan, Secretary Blinken attends the dinner hosted by Philippine President Ferdinand Marcos Jr. in Washington, 'di ba? Nung pumunta si BBM doon. Dito naman same lang din, puro galing lang sila sa briefing. Ayan Hindi, same lang pala to. Pero ang pinopoint ko dito mga lods, ito iba to. Very recent lang to. Wala siya dito. Pero etong dalawang to kasi, ang pinaka-importante nyo lang dapat tandaan diyan. Yung na-mention talaga yung mga sikat na Pilipino rito. Yan si Marcos, tapos sabay siguro next naman natin si Duterte. Dito naman mas prominent, I would suppose, si Duterte, kaso not in the way na iniisip nyo. More on ano lang siya, more on siguro kasi katulad dito from New York Times, meron kasi kasama yata sa mailing list ng New York Times si Jeffrey Epstein. So yung headline nung kanyang binabasa nandun si Duterte. Yan, kita nyo. So ang point lang dito mga lods, just for you to better understand yung Epstein files. Hindi naman porke nandyan ka sa Epstein files, ibig sabihin ano ka na, totally evil person ka na. Kunyari, ito. Kaso ito naman, galing ito sa FBI na naman to. Yung briefer nila. Kasi syempre, ayan death toll in the Philippines typhoon rise to 67, di ba? Sa President Rodrigo Duterte, nung panahon pa ni Duterte to. So, ayan na naman. Ito na naman. Briefer na naman to ng FBI. So, you can see the pattern here, mga lods. Ito, Philippine Vice President impeach over Marcos assassination remark. So, ito naman, ibang context naman to. So, ano yung pinopoint out ko rito, mga lods ko? Ang pinopoint out ko dito, hindi porke nakita nyo yung pangalan sa Epstein file, ibig sabihin may ginagawa ng kalokohan. Again, siguro ito yung kahinaan nitong Epstein files na to, that kasi sa sobrang dami ng taong nandito, pag ba ibig sabihin nun ay nandyan masamang tao na hindi? Like, ibig sabihin ba kasali na pumunta na sila doon sa island? Hindi, di ba? Pero the fact of the matter na nandyan si Duterte, si Quebuloy, si Marcos is just saying na napaka-exhaustive nitong file na to. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag nasa Epstein files ka, may ginawa ka ng kalokohan unless babasahin mo yung mismong file. So, ngayon, this is the only document na may Filipina and related to a sexual assault. Kaso, ang problema, this is from another predator, sexual predator na ang pangalan niya ay Harvey Weinstein. And now, si Jeffrey Epstein and Harvey Weinstein, they are two different individuals and their cases are separate. Kumbaga, parehas lang sila talaga ng ginagawang hindi maganda. But the point here is that nasa Epstein file sila pareho. Okay? Pero hindi ibig sabihin is related sila. Ang point ko kasi dito, ganun kalalim tong Epstein files na to, na alam mo yon, na lahat ng tao talaga na pwedeng na lahat talaga ng dokumento na dumikit kay Epstein talagang inilagay nila dito. Sige, papakita ko sa inyo yung involvement ni Harvey Weinstein and how it connects to a Filipino. So, this document contains information kay Epstein at saka kay Weinstein. Nasa isang dokumento lang sila nasa Epstein file sila. Pero magkaiba yung allegation sa kanila, mag-separate cases sila. Pero ang pinopoint ko lang dito, was there any Filipina victims nitong dalawang to on siguro on separate occasions? Hindi pa kasi lumalabas yung totoong victim list ni Epstein ni Epstein kasi nga in trial pa rin siya. So siguro may subjudicial rulings din sila doon. Eto naman, dito naman may Filipina model daw na biniktima si Weinstein, hindi si Epstein. Kaso nasa Epstein file siya. Ang pangalan nitong Filipina na to ay si Ambra Batalina. Okay, so tatry kong i-google. Siya si Miss Ambra, isa siyang Italian-Filipina, may dugong Filipina siya.
And according to the Epstein files, victim siya ni Weinstein. Okay. Kung bakit siya nasa Epstein files, malamang yan, may cross-section lang siguro yan. And nabanggit dun sa FBI report na nasa isang document yan, malamang sa malamang. Pero ang kailangan yung, siguro ang pinaka highlight dito, nung 2015 pa kasi ito. So ibig sabihin yung legal troubles ni Epstein goes way back, 'di ba? Nang hindi lang yung nalaman natin ng 2019, ibig sabihin 2015 pa pala. So syempre, it's just napakalupit nung Epstein file and napaka-exhaustive. So meron bang involved na, sa tingin ko, meron bang mga nabiktimang Pilipino si Epstein? Ang sa tingin ko siguro, sa dami ng mga taong nabiktima niya, hindi malabong doon sa tagal niyang ginagawa yung pambubugaw niya. Sa tingin ko, hindi malabo talaga na merong nabiktima yung Pilipino. Ang problema lang, hindi natin kasi alam kung sino yung totoong mga nabiktima niya, kasi nga redacted siya ng FBI. And siguro kung meron mang Filipina na nabiktima, it's time na lumapit ka sa Filipino community and sabihin mo yung storya mo. Ang maganda kasi doon kung mangyayari 'yon. Ang Filipino kasi, whether half Filipino ka or full Filipino ka, basta biktima ka ng abuso, the Filipino has this bayanihan attitude na sa tingin ko mas makakatulong 'yan kaysa mas makakasira sa investigasyon nitong Epstein files na to. So, let me know if you want more kasi marami pa to eh. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga